Nasa linya ng ating telepono si Asek Agaton Uvero ng Department of Trade and Industry. Magandang umaga po, Asek Uvero. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning po, good morning. Good morning po, Erwin and Aljo. Good morning. Po, kahapon po, nagkaroon po ng hearing sa Congress. Yes po. Dahil nga po sa reklamo nito mga Small Appliances Association of the Philippines, yung mga Tough Mama, yung mga ganon, yung mga ano pa ba yung mga Tiger, yung mga iba't iba. Usually, mga Philippine-made dito. Oo, mga Philippine-made dito binubuo. Anyway, sir, ang problema nga daw nito ay hindi kayang i-monitor lahat ng DTI. Kaya nga po, ang suwestyon na lang, which magkakaroon pa ng second hearing, ay paano ba mapiprevent ang pagpasok nito? Ang hinihingi lang naman ito ng mga kumpanyang Pilipino ay i-level ang playing field. Sila kasi katakot-takot ng mga ICC, PS Mark, bago kung ano-ano mga certification. Pero itong sa online, diretso na. From China, all the way sa bahay na nila. Hindi na dumadaan sa DTI. Ngayon, ang request lang ho nila kung po pwede i-levelan daw po ang playing field. Kaya naman siguro, Asek, kaya naman gawin ito? Opo, nagkaroon po kami ng maraming meeting dyan sa small appliance saka dun sa yung association mismo, yung mas malaking association. Una, siyempre, sa ngayon, tuloy-tuloy naman yung online monitoring. Kaya lang, hindi lang po itong minomonitor natin. There are 111 other products. Pero yung mga takedown orders natin, mahigit as of the first half of the year, mahigit 70,000 na yung mga na-takedown natin. Kaya lang, para siyang kabuti, palit ng pangalan. So, maganda po kasi nagkaroon na ng Internet Transaction Act, although meron pang until June pa yung full implementation niya. Meron na po tayong jurisdiction sa online platform. Base nga po doon sa pag-meeting namin sa mga association, isa sa mga napagkasunduan namin, yung ilabas tong department order na i-regulate yung online SIM. So, nagsubmit na sila 2 weeks ago ng mga comments sila dun sa panukala natin na department order. Bali ang mangyayari, lahat ng mga magbebenta ng mga online products, lalo na dun sa mga produkto na kailangan ng PS certification or ICC, kailangan mag-register sa DTI and syempre, mawawala na dyan yung mga hindi yung pwede lang na mag-register yung local companies, yung mga online offshore sellers. Hindi na sila pwede kasi wala naman silang presence dito. Correct. So, Ngayon, sir, ang ang ni-require na ho namin sa next hearing, hinihingi ko po yung listahan dito sa TikTok at saka Lazada at sa Shopee, hindi lang nga nag-attend, na yung mga brand na walang mga ICC marks, dapat, at saka questionable, ay dapat, wag na nilang i-carry. Di po ba, Asek Uvero? opo, yun po yung tuloy-tuloy natin na ginagawa. In fact, sa ITA, posible silang mag-penalize dyan. Opo. Po yung full implementation niya na applicable na yung mga penalties niya hanggang June next year pa. Pero in the meantime, re-require na rin natin yung mag-register. Kasama po doon sa ITA, Internet Transaction Act, mag-register na rin yung lahat ng mga magkakaroon po ng database ng lahat ng mga sellers. Ongoing po yung paghanda dyan na later on magkakaroon ng online database lahat ng mga online sellers. Pero po itong immediate na ginagawa namin na malapit na po kami magpa-public consultation dun sa final version ng department order namin. Ang pwede lang pong magbenta ng mga una kailangan mag-register sa DTI, pangalawa kailangan isubmit nila yung mga products na certified at ibenta nila. Ayun, kung hindi po sila rehistrado sa DTI at hindi rin po na sila pwede magbenta online. And yung pong mga online platform, obligado sila na hindi pwede payagan magbenta itong mga sellers na to na hindi rehistrado sa DTI. Okay, so may Yung kulang. po medyo long term natin na plano, pero in the meantime tuloy-tuloy po yung ating monitoring. Pasalamat po kami sa Kongreso na for this year na medyo nadagdagan yung budget yung aming grupo.
yung fair trade enforcement para nakapagdagdag ng tao just doing monitoring online. Kaya pala, Asek, pag online ako, shopping online, yung shipment, kaalis lang doon sa China, nakita doon. Doon mismo sa China. ang Diretso bilis pala po, yan dito. Hindi pala dumadaan talaga yan, sa customs. Wala. Ano. Wala. Aeroplano minsan. At Ganon. saka ang taxation yan, tinitimbang lang. Agay. Hindi na, ano ba yan? Ay kagaya, ang uso-uso ngayon, yung mga mini electric pan. Yun, yung ginaganon sa mukha. Timbang na lang yun. Hindi Pero itong mga kawawang mga Pilipino manufacturer, per piece. Naku. Yun Ang madami dyan, mga electric fan Electric fan, Asek, marami. Tsaka rice cooker. Rice cooker. Meron pong mga papira-piraso na pwede mo nang orderin online na galing China. Pero marami rin pong sellers na magaling na nandito na sa mga bodega yung mga tinitinda nila. Nandito na. Ito pong taon na to, dahil nga nagkaroon tayo ng konting budget, na marami po tayong nahuli worth 45 million sa Plaridel. Tapos meron pong isa pa, basta may 4 warehouses po tayong tindahan na warehouse na mga nakumpiska. Parang smuggled goods ito. Tuloy-tuloy pa naman po, pero hopefully, ito pong department order natin, automatic lahat ng sellers from abroad na hindi certified yung product, automatic hindi pwede magbenta sa mga online. Lalo na electronic products na yan. Anyway, maraming salamat po, Asek Agaton Teodoro Overo ng Department of Trade and Industry. Thank you po for your time with us. Good morning po. Good morning. Salamat rin po. Good morning. Ayan. Yun. Kaya nga, pero... So ano naisip mo rin doon, Kong, na dapat dumaan talaga yan at yan ay bubuisan? Exactly. Ayun. Pero tama si Asek. Minsan nandito na. Ini-smuggle na. Smuggled na lahat. Papasok sa mga container van, sasabihin lang, general merchandise. Hindi na sasabihin, electric pan, rice cooker. Ganun. Timbang nila. Titimbangin na lang yung yung mga kahon. Malamang pwede nating i-raid yan. Magkakaroon ng mga sunod-sunod na raid. In fairness naman sa Bureau of Customs, kay Commissioner Rubio, sunod-sunod ang pagre-raid nila ng mga bodega. Yun, dapat lang. Hingan naman natin ang reaksyon, bayan, si Rodolfo Havillana ng United Filipino Consumers and Commuters. Magandang umaga po, Sir Rodolfo. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa Radyo Pilipinas and sa PTV nationwide. Good morning po. Ay magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa United Filipino Consumers and Commuters. Ito lang po, sir, dito ho tayo sa mga consumers kasi reaction lang, dinidinig na ngayon ng Kongreso itong reklamo ng mga small appliances manufacturers of the Philippines na nalulugi na sila at posibleng magsara kung hindi maagapan dahil dito sa mga online shopping na mga rekta galing China. So, hindi na natatangkilik natin ng mga online shoppers ang produktong Pilipino bagkos galing na ng China lahat ito. Pero ang problema, ang reklamo nila, sana i-level lang ang playing field. Sana may inspection din itong mga galing China, dadaan din sa inspection, kagaya ng ginagawa sa kanila, at sana magbayad din ng buwis, kagaya ng ginagawa nila. Dahil yung mga in-order natin online, sir, diretso na pala yun from China to your house. So wala na pong tax ho yun. Kaya nga, ang nakakatakot daw po isa pa rito, sir, pag nagsara itong mga local manufacturers natin, small appliances, 300,000 na mga manggagawa nila ang mawawala ng trabaho. Ano po reaksyon nyo rito, Sir Rodolfo? Alam niyo po, ang anumang uri ng illicit trade, regardless kung saang bansa ito galing, kung ito'y galing ng China, Taiwan, Thailand, o kung saan pa man, ay kinakailangan po na tumupad sila sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dahil ang patas na pakikipag negosyo sa bansa at sa iba pang bansa ay dapat igalang ito ng sino mang bansa. Ito po'y malaki ang impact nito sa ekonomiya ng ating bayan. Bukod sa usapin ng taxes na kanilang pinalulusot, ito po'y direktang sabotahe sa ating ekonomiya para humina at bumagal ang pag-asenso ng buong bansa. Ikalawa,
ang mga produkto na pumapasok po sa atin dito through online ay tama po ang inyong nabanggit na ito'y direkta na nga, direkta na dumarating sa pintuan ng mga mamimili at madalas pa diyan ay yung may mga problema silang dinadatnan. Either ito ay mga peke o ito ay substandard at wala na hong paraan pa para makapagreklamo ang mga mamimili natin. Kaya napakagandang hakbang po nito ang ating mga gumagawa ng batas ay talagang seryosong malabanan itong mga illicit trade na ito. Hindi lamang proteksyon sa mga negosyante, kundi protection po sa tinatawag nating public interest. Kung ito ay sagka sa public interest, dapat kumilos ang lahat, tulungan ng consumers, ang mga mambabatas, at ang mga mambabatas ay pag nagawa ito, i-enforce naman ng tama yung mga law enforcement agencies natin o kahit pa itong mga regulatory body natin. Hindi yung cause and effect na lamang. Nandito na, saka lang sila nagre-react. Dapat medyo futuristic yung ating galaw para maiwasan ng mga unscrupulous businessman na maging haven ang Pilipinas ng mga ganitong gawain. All right. Sir Rodolfo Javillana, Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters Group. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyong salamat po sa inyong reaction. Thank you po. Mabuhay po kayo, future senator. Si sir naman. Salamat po. Salamat po.